Akala, wait lang. Hi! Hello po! Naglalag na naman. I'm back! So, last discussion na natin for the truth values po for the graph of polynomial function. So, base lang po sa YouTube. Rafael, Francis M, hello po! John, hello! Jace, hello! Kailangan viewers 100 lang ha. Ano kayo nangyari kay Sirang Susi? So, ang tawag dyan, the table of size lang. Madali lang po to. Chalchay, hello. Diyan, Moises, nabuhay ka. Moises, CD, hello. Nawala ka naman kanina, Moises. Hello po. Pre-algebra pa? Sige, titingnan natin sa curriculum. Kasi pag grade 6 yan, papunta ni sa pre-algebra po yan, Moises. So, pwede ka lang mag-aral yung about sa combined like terms kasi madali lang naman. Rules of integers. Minsan kasi yung mga depende sa DepEd eh. Hindi ko alam ano yung pinag-aaralan niya sa grade 6 na math eh. So, wait lang. Hanapin na, kala ka, natin yung 100 viewers natin. Okay na yun. Basta mahalaga yan. Fraction. Madali lang yan. So, hindi ka rito, Moises. Let's get it in. Habang nahintayin natin yung viewers natin, so, i-discuss natin yung fraction para kay Moises. Ha? Your Honor, ano po masasabi niyo po sa pag-contempt ng quad? Ano daw? Hindi ko pa yung kilala sinasabi mo eh. Sulakay. Fibonacci. Ito nga Fibonacci. Si Leonardo Fibonacci nag-invento yan. So, pag ganyan, ito yung sequence niya. Adlang naman kung kung ano yung kasunod nito, sumusunod-sunod sila, magkakaroon na siya ng pag-add. Di ba napapasin yung observation yung mabuti yan? 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. Lang, yung so far, mahaba eh. Pero minsan to the point kasi si Fibonacci, mahilig po yung mag-observation about sa rabbit kasi nagpaparami yan. Hindi po ako math teacher, accountancy po ako. Hanggang second year lang po. Topper game 1. Lasing yata ito si Clotechnic ah. Nangyari, naglalag sa akin yung ano ko. 177. Sige, game na. Sakto lang po, Akari. Ayoko talaga magsinungaling na sobrang talino ko sa math. Hindi, ayoko talaga magsinungaling. Kasi sabi nga nila ko, ano yung inaral namin, yun ang alam ko. Pag hindi ko alam sa mga familiar nyo, hindi ko rin alam. Inside ko nga, wala akong alam dyan eh. Pero hanggang basic calculus po ako, Akari. Kasi, hindi naman, sakto lang naman. ang mas magaling niya sa number si Akari, magaling sa number si Engineer IJ Maling, magaling po yan kasi nalaban po yan sa mga competition sa ibang bansa. Yan ang magaling sa math niya, si Sir Isaias James. Yun, magaling niya sa math yun. Nalaban din niya sa math competition sa ibang bansa eh. Lodi yan, kaya siya tinatawag na Lodi. Halimaw yan si Sir Isaias James. Ako, sakto lang naman, pinag-aaralan, yun ang alam ko. Yun. Sa pag-uusapan natin yung Fibonacci, kasi yung tinatawag kasi ng golden ratio, di ba, Akari? Kasi pag, di ba, nakakita ka ng petals? Alam mo pa parang petals na parang spiral? Kung makikita mo yung petals, para siyang spiral ang pagtitignan yung mga petals. Yung nasa gitna, yung kasi yung application for the Fibonacci sequence. Kasi,
Golden ratio kasi ang Fibonacci sequence kasi habang umiikot siya ng palit ng paliit, lumilit-lit lang po siya. Ano yun? Bra, thank you po sa pag-send ng gifted badge. Sa pag-aralan natin yung fraction para kay Moises. Moises, makinig ka. Kasi si Moises. Moises! Wala tuloy. Bigla na nawawala si Moises. Hindi na yata nagpapakita. Nandiyan ka ba, Moises? Ay, ito. Ganito. Halika rito, Moises. Fraction, ha? Merong dalawang uri ng fraction. Ang tawag dyan, proper. Proper fraction. Ano yung proper fraction? Halimbawa, pag proper fraction, let's say 1/2. Yan ang tinatawag ng proper fraction. Bakit proper fraction? Kailangan yung numerator mo is mababa. Tapos yung denominator mo is mataas. O, diba? Meron yung isa nito. Improper fraction. Improper. Bakit improper? Grabe naman yung im. Improper fraction, halimbawa, Moises. Pero baliktad yan. Kaya nga siya improper. Let's say 3/2. Ano yung sabihin ng improper fraction? Ang example ng 3/2 or 3/2. Kasi mas malaki ang value ng numerator, mas mababa naman yung value of denominator. Gets mo na? Paano what if may kasunod yan? Ang tawag dyan, mixed number. Mixed number. Mixed number, let's say 1 and 1/2. Bakit 1 and 1/2, Moises? Kasi pinagsama mo yung whole number, yung pinakagitnang gitna yan, kaya siya 1 and 1/2. Kasi meron kang isang whole number na pizza, meron ka pang natitira ng kalahating slice of pizza. Yan ang tinatawag na mixed number. Mix, pag sinabi mix, halo. Halo na yung whole number, halo na din yung proper fraction. Okay, gets mo na? Kasi pag fraction na nag-usapan, pwede i-apply sa totoong buhay. Let's say, di ba, kapag kumakain kayo ng pizza, Moises, sa mga pamilya mo, paghahati-hati mo yon. Ang tawag ng fraction. Kasi, di ba yung slice of pizza, bilog yan, di ba? Tapos, 8 kayo, hahati-hatiin mo sa 8 yon. Pero what if yung umalis yung isang kasama mo? Di ba 8 yung kasamaan mo, pero umalis yung isa, 7 kayo. Nag-slice ka ng pizza into 8 na slice ng pizza, pinamigay mo ng tag-isa. 7 sila. May natitira yung isang slice of pizza. So, slice of pizza mo. 8 yan. Fraction pinag-usapan yan. 8 to. Yan, mahirap talaga maging artist eh. Pag hati-hati mo yan, Moises. Hati-hati mo to. Pero may natitira kang isa kasi umalis yung isang kasamaan mo eh. Diba? Yan. Alam mo, 7 kayo. 7 kayo. Kanina, 8 kasi umalis yung isa. I-divide mo siya, yun lang. 8 kayo, tapos nagkaroon ka ng 8 slice of pizza. Hati mo sa 7, kaya naman nasobrahan ka ng isa, slice of pizza. So, matitira, magiging, ano na siya, 1/8 na siya. Yan lang yun, kasi yung isa, yung natitira. Lang yun, Moises, naitinda mo na. Yan ang tinatawag na fraction. Ako na ba tayo, Moises? Moises! Makita ka. Nawala si Moises. Tignan natin yung viewers. 75. Tagal. Start na ba tayo, guys? So, dito muna tayo sa table of signs natin. Madali lang yan. Start na tayo. Pwede naman mag-start. Thank you po sa pagla-like ng live ko, Josel. Sana lang yung discussion kasi mamaya magda-download pa ako doon sa YouTube para mapanood mo yung replay na live stream. Kung gusto niyo panoorin kasi hindi mo na naabutan yung live stream, pwede niyo panoorin in rewind po sa YouTube. Ida-download ko po yan. Okay? Start na ba tayo? Wala si Moises eh.
Start na ba? Antayin na natin yung viewers natin, mga 100. Parang boring naman to, no? Ano kaya nangyari? Akari, ito si Akari. Moises, naintindihan mo yung nakasulat ko. Fraction yan. Eh, what if, Moises, yung marunong ka mag-add pero naka-fraction yan? Let's say, Moises, makinig ka. Fraction to. 1/2 plus 1/2. Ano sagot? Kapag pareho ang denominator, Moises, copy. Then, add yung 1 plus 1, 2. Hindi pa yan. Lowest term pa yan, Moises. Magiging 1 na siya. 1 ang sagot. Di ba? What if kapag Moises ganito, 3/2 minus 1/2. Madali lang yan. Pareho ang denominator, copy, then subtract the numerator. So, 3 minus 1 will be 2. Wala pinagbago. Ganun pa rin. Di ba? Pass muna ako sa ganitong topic. Di naman tundid pag-work na ha. Alin yung fraction? Kailangan yan. Eto, fraction. Kailangan yan. Eh, what if nagtitinda ka ng pizza? Ange. Nagtitinda ka ng pizza. Magsasali ka ng pizza pero mahina ka sa fraction. O, patay ka dyan. Pero ito yung didiscuss natin for today, yung polynomial function. Huwag nala kasi hindi naman i-apply sa totoong buhay yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman porket yung tinuturo ko sa inyo is hindi na-apply sa totoong buhay. Hindi lahat. Kaya ganun. Asa na ba si dali lang daw. Sige, burahin na natin. Start na tayo. Tignan natin yung mga viewers, 80 per viewers na. Uy, pwede na. Start na tayo. Burahin ko muna to. Moises, ha? Lagyan natin yung camera. Mamaya, nanay. So, paano? So, magbibigay ako ng sample. Table of sides yan, ha? Madali lang po yan. Hindi na kailangan ng mga... Pero syempre, kailangan ng graphing para may pakita. Hindi naman kasi kagaya ng kanina, yung may table of values din, mas mahirap yon. So, mag-table of the sign na kayo. Lang yan. Ay, thank you po sa pag... Ay, oo nga pala. Hello, Fury. Hello. Si Lindy Leon. Hello po. Wait lang. So, ito yung given. So, y is equal to x plus 5, x plus 2, tsaka x minus 1, tsaka x minus 4. Yun lang. Okay na ba tayo? 1.8 heart react. Thank you po. Sa paano natin i-ano natin ng table of signs? Madali lang nga. So, pero gagawa muna ako ng drawing muna. Pero dyan lang kayo. Relax po kayo sa panonood. So, test value natin. Test value. Ah, shit. Pagkati at pig sa dalawa to. Yan. Gagawa tayo ng columns nito. So, test value. Tapos si interval. Ang test value natin. Teka, wait lang. Di ba ito may pinagagawa mo? Dito ka. Dalawa tong columns na to. Ilan bang columns nito? 1, 2, 3, 4, 5. 5 to. Hirap talaga maging math teacher. Sa 2, 3, 4, 5. Yan. Oo nga eh. Ngay talaga ni King King. Anak niya, Mimi yan. Joy Moises. Oo. Padaldal po kasi si King King. Anak natin Mimi yan. Moises. Ano finals? Hindi to seryoso, gobi ko naman. Pero recitation meron.
Sige, start na tayo. Dalawa lang pala to. Yan. So, tawag dyan intervals. Intervals. Okay? So, test value natin ito yung given na ito. Ipa-plug in lang naman eh. Lang yan, di ba? Oy, thank you po sa pag-send ng badge, Ian. Grabe ko si Ian, trip-trip lang to, So, plug natin. Makakain na ako. So, x plus 5, x plus 2, x minus 1, at x minus 4. So, drawing natin yung intervals natin, guys. Kailangan, para makita lang naman, di ba? So, yan. Ano ba yung intervals? So, gawa tayo ng graphs. Number line lang natin, x-axis. Parang Parang napag-aralan po namin yan. Alin po? Advance ka naman, ano? Alin dyan, Moises? Ito? Tali mo naman Moises. Sige, panoorin mo na lang. Gusto mo, hindi ka naman pipilit kung sasagutin natin yan. Diba? Hindi ka naman, ikaw tatawagan about sa recitation, diba? Pinakabahan ako. Uy! O, game na. Paano to? So, gawa man ako ng number line like this. Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Negative yan. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Gagawa tayo ng intervals to. So, meron po tayong x plus 5. Diba? Positive 5 magiging negative 5. Tapos, x plus 2 magiging negative 2. X minus 1 magiging 1. Tapos, x minus 4 magiging 4 na lang. Oh my God. Ay, question mark. Thank you po sa pag-send ng batch. Stacy, hello. Ano ba tayo? May nanonood sa akin, 157 views. Thank you po. So, paano? So, asan pa si 5? Nandito si 5. Ipalatin natin yan. So, nandito si 5. Ang interval niya will be the x is less than 2, negative 5. Bakit ganon? Kasi, nandito yung negative 5, di ba? So, maging interval niya, di ba mas pag yung values of x natin, mas malaki. Ito, negative 6, mas malaki to. So, maging interval to, so maging ganito na siya. Next naman, ang interval natin is yung 2, negative 2. Dito ka. So, ang maging interval natin, so will be the negative 5. Hindi na magkasa sa board. Is greater than 2, is less than 2x, is less than 2, negative 2. Kaya pagpasensya mo na kasi, andit ng sulat eh. Hindi kasya. What? Ayan. Yeah.
Di kasi. Tapos nun, bakit negative 5, negative 5? Nandito si negative 5, di ba? Yung x natin, yung mas malaki doon sa negative 2. Pwede 4, pwede 3, pwede 4, pwede 3. Pero hangganan niya is negative 2. So, ang itsura niya maging ganito. Di ba? So, interval natin next is negative 2 is less than 2x is less than 2, 1. Negative doon, yung dito. So, 1 nandito. Gana niya. So, pag ano yung mas mataas sa ano natin, sa 1 natin. Di ba yung ano, yung 0? Pwede yung negative o pwede 0. Pwede, and yung mga issue yung interval niya, within ganito. Mas maliit po ang negative 6. Ah, okay. Mas maliit po ang negative. Hayaan mo na, sus. Ay, hello po, sus. Naalala ko to si Susa. So, yung naging recitation dun sa may, ano yata to? Present to decimal. Parang nagbago na yata itsura. Sige, hayaan mo na. Napagod lang kasi ako. So, mas maliit po ang negative 6. Okay? Balikan natin yan. So, less than to negative 5. Ano mas malaki to? Kala mas malaki pa sa negative 5, edi yung negative 6, di ba? Kung i-compare natin yung negative 6 dun sa 5, alin ba mas malaki? Negative 5, pero mas maliit negative 6. Tama naman si Suits. Next interval natin is, kapagod magturo. 1 is less than 2x is less than 2, 4. Nasaan ka? 1 and 4. Dito ka. Yan, interval to. So, bakit gano'n? Kasi, di ba yung value na x natin, ano ba mas malaki sa 4? Siyempre, yung x natin, pwede natin yung 3, pwede natin 2. Kasi mas malaki ang 4 kasi sa 3, pwede 2, pwede 1. Diba? Yun ang katumbas siya. So, ang sunod doon is x is greater than 2, 4. So, ito yung pinakahangganan yan. Diba? Ano mas malaki ang x natin? Pwede 6, pwede 5. Kasi greater than, diba? Kaya na tayo dyan, ha? So, natapos na natin to. So, paano? Itas natin ulit yan. Wait lang. So, pagkatapos na, itong sagot na to, mag-isip ka na ng value ng x mo sa isipan mo. Kung ano yung higher than to negative 5. Higher than to negative 5. Yung mas mataas sa negative 5. Pwede sana mga negative 6, pwede. Pwede negative 7, depende sa anong gusto mo ilagay. So, I suggest negative 6 na para mas, mas madali lang naman. Bahala kayo sa buhay nyo, pwede negative 8, pwede. Basta higher than negative 5. Then, itong isa na to, hanapin mo yung higher than to negative 2. So, pwede naman negative 3. Asan ka? Pwede naman negative 4. So, I suggest negative 3 na lang. Then, yung higher than to 1, pwede naman 0, pwede negative 1. So, 0 na lang. Tapos, yung greater than to 4, pwede naman ang 3, pwede naman ang 2. So, 3 na lang. Tapos, yung greater than 4, mas mataas sa 4, pwede naman 5, pwede 6. I suggest 5 na lang. Wala. Pilihan ko lang. Ilang yun. So, pagkatapos doon, pwede na tayo mag-solve. So, isa-substitute lang naman. Kaya lang, etong nakalagay sa YouTube, yan, ang tawag dyan, table of the signs. Kasi yung signs, ang kukunin natin, hindi yung mga numbers. Signs lang naman kukunin natin. Wala, pwede kayo mag-substitute. So, let's say, halimbawa, negative 6 plus 5. Kasi nga, ano natin, para sa mga slow. Ito kayo. So, x plus 5, substitute mo lang yung negative 6. So, negative 6 plus 5. E di, kaso,
Ang sagot niya will be the negative 1, kaya lang, anong magiging sign niya? So, will be the negative. Minus. Ang tawag dyan, the equal of the signs. So, after that, substitute mo ulit. So, pwede naman, sa isipan mo, negative 3 plus 5. So, positive 2, positive po to. Substitute lang naman. Itong isa na to, 0 plus 5, 5, positive 5, positive pa rin to. So, 3 plus 5, positive 8, positive pa rin yan. 5 plus 5, positive 10, positive pa rin to. Sign lang naman kukunin natin, hindi yung sagot eh. Okay? So, after that, substitute lang naman, di ba? Nagpapawisan na ako. So, ayun, substitute pa rin to. So, negative 6 plus 2 is negative 4. Kaya lang, minus po to. Sign na kukunin natin, hindi yung sagot ha. Negative po to. Tapos noon, negative 3 plus 2, negative 1. Kaya lang, naka-negative sign siya. So, negative sign. Tapos, 0 plus 2, positive 2. Kaya naka-positive siya. Tapos noon, 3 plus 2 will be the positive 5. Kaya naka-positive sign siya. Tapos noon, 5 plus 2, positive 7. Kaya lang, positive 7 pa rin. Okay. Double check ko nga. Baka magkamali pa ako. Tama. So, eto na naman sunod. Basta, substitute lang naman, di ba? So, substitute mo. Negative 6, minus 7, negative 7, negative. Kaya negative kukunin natin. O, ilalagay natin. Sign lang naman ang kukunin natin, di ba? So, negative 3 minus 1 will be negative 4. Kaya na naka-negative sign, negative pa rin. Tapos, 0 plus negative 1, negative 1, naka-negative pa rin. 3 minus 1 will be positive 2, naka-positive na yan. Tapos, 5 minus 1 will be positive 4, naka-positive pa rin yan. Sunod naman to. So, negative 6 minus 4 will be the negative 10, negative pa rin yan. So, negative 3 minus 4 will be the negative 7, kaya na naka-negative. 0 minus 4, negative 4, kaya lang negative sign. Negative sign ang ilalagay natin. Then, 3 minus 4, negative 1, kaya na naka-negative sign, negative pa rin. 5 minus 4, positive 1, or positive na lang kukunin natin. Double check. Okay na. So, ang sunod dyan, kaso hindi naman magkasya sa board ko. So, yung, ano ba yan, nakakaloka, Marian? Kahit hindi mo na yan sa ano niya. So, ang nakalagay dito, i-combine na lang naman natin eh. So y is equal to x plus 5 x plus 2 hindi nagkasya dito. So, x minus, I'm sorry, x minus 1 shit tsaka yung x minus 4. Kukumbay lang naman eh. Ito, hindi na ito magkasya. So, ganito yan, paano? Di ba pag paras silang negative, even number yan. Negative, 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 ang tawag dyan even. Pag even yan, magiging positive yan kasi even po to. Pag apat na negative side, pag even, positive po yan. Kapag nagkaroon ka ng tatlong negative, odd number ang tawag doon, nagiging negative pa rin yan. Tapos nung nagkaroon ka ng dalawang negative,
even po yan kasi nagkaroon ka na ng dalawang negative sign, even ang tawag yan, magiging positive to. Yung kanina, tatlong negative sign, add number ang tawag doon, add number. Let's say yung add number is 3, maging negative na siya. Pag isang negative sign, add number naman kasi ang 1, negative pa rin to. Pero ito wala, copy na lang, positive na lang to. Sorry. Hindi na magkasya sa board. Ulitin natin to. Teka lang. Hindi kasya eh. So, teka lang. Mag-isip ako ng paraan. What if yung ganitong position of the curve, dito na lang ha, hindi na kasi magkasya. So, position of the curve, position of the curve ang tawag doon. Hindi na kasya. Na. Yeah. Tipid na lang sa space. Preparation is key. So, ano ibig sabihin nun? Kasi pag positive po yan, guys. Pag positive, ang tawag dyan, pag positive yan, tandaan nyo, pag positive yan, position of the curve natin is above. Kasi pag above, pataas yan. At pag negative, pag nakakita ka na negative, below yan kasi pababa. Pag negative. Pag positive, above pa rin yan. Saan na yata nanonood? Tapos nun, pag negative, below. Tapos yung positive, about ko yan. Okay na tayo guys ha? So pwede na tayo mag-graph guys. Ganun lang yon. Paano ba mag-graph nito? Ito yung kanina di ba? Oh, ang galing. O, na-naintindihan mo na, crumbs. Oh. So, pag ganyan, isa-substitute lang naman. Kunwari, negative 6 plus 5, negative 1. Kaya na naka-negative. Kaya siya tinatawag ng table of the sign. Kasi doon natin malalaman yung mga sign natin. Pwede nyo i-plug in yan ay ilalagay. Kapag pinakadulo niya, pag positive po yan, above yan, pataas yan. Pag above, pataas. Pag negative below, pababa ang curve natin. Naitinda mo? Crumbs. Ganun lang yun. So, paano natin malalaman yung graph natin? So, dito tayo, gagawa tayo ng Cartesian plane. Yung ginawa natin kanina, drawing na natin, tinatamad na ako. Sandali. Teka lang, drawing na naman ulit. Sandali. Okay, game na. Challenging to. Sandali lang. Ang hirap ng math eh. Asan yung table of contents natin? Dito. Thank you po sa pag-send ng gifted batch po kay Crumbs. Thank you po. Sige, pag-aralan natin yung ganun. So, dito muna tayo sa x-axis natin. Number line muna tayo para may apply naman. So, negative 5, 1, 2, 3, 4, 5. Negative 2, 1, 2. Negative 1. Positive 1, sorry. Score. 2, 3, 4. Yan.
So, i-apply natin yan sa curve na to. Magaling ka ako dyan dati. Bakit dati? Ano nangyari sa'yo, Crumbs? Ba't dati? Ibig sabihin, dati. Pangit naman yung salitang dati. Pero, yun lang. Ano bang course mo? IT or ano? HRM? Yun, wala kayo mat. Pero huwag kayo mag-alala pag nagkukurse kayo. Lahat ng kurso may matput pa rin yan, kaya di niya maalis yan. Di, charis lang. Grade 12 pa lang ako. Anong course, anong strand niyo po, Crumbs? Baka siguro ang course mo is TBL? Mas civil engineer ako. Sige, pwede ka mag-civil engineer. Ay, gas. Yun lang. Baggas kasi lahat ng subject yan. Pwede. May kasama na yata mat yun eh. So, ganyan pagdadaanan natin. So, dito si negative 5. Tapos si negative 2. Tapos si 1. At si 4. So, sabi nga sa statement, Crumbs, ano statement ng, statement ng x plus 5? Ano ba statement niya? Di ba, ang position ng curve natin is about pataas yan. Sa pataas to. Base lang po sa statement, pag x plus 5 natin, ang position ng curve natin is about pataas yan. About, kaya nga about. Tapos na, pagkatapos nun, yung negative 2 natin, below po yan. So, pababa to. So, dito ka, yan, ito na yan, below yan, pababa yan. Tapos na yung positive 1, above po to. So, above yan, i-wave natin. So, yan, above po to. Tapos yung 4 natin, x plus negative 4, above po yan. Yan, ganun lang siya. Ganun lang kadali. So, ulitin natin. Paano ganon? Kasi x plus 5, dito nakaposition. So, ang position ng curve natin, pataas pa ganon. Tapos yung negative 2 na x plus 2 natin, below po yan, pababa. So, nandito siya, pababa to, pababa. Pababa to. Tapos yung x minus 1 or simply 1 na lang, above po yan. So, dito ka naka-style, above po to. Nakataas yan, nakataas. Above po to. Tapos, nandito siya. Tapos, yung curve ng x minus 4, above po to. So, naka-position yan. Tignan natin sa interval natin. So, negative 6. Dito yung negative 6, di ba? Negative 6. About yan. Pababa yan. Tapos nun yung parang mali ata. Interpretation. Ulitin natin. Hindi natin maintindihan sa mga viewers. Ulit, yung x plus 5 natin, yung x plus 5 natin, pa yung x plus 5 natin. Ito interval natin, so x is greater than negative 5. Ito yun. So, yung graph natin, above na siya, so pataas na to, pataas. Tapos nun, yung x plus 2, ang interval natin is negative 5 is greater than 2x is greater than to negative 2. Dito siya. So, ang maging graph niya is pabilaw. So, pababa, pag ganun. Pababa, kaya pababa siya kasi. Ang nangyari, yung curve natin, yung position ng curve natin, pababa. Tapos, yung x is greater than to negative 5, pataas ang curve natin. Ang nangyari, pataas yan. Ito pababa kasi nakabilaw siya. Tapos, yung negative 2 is greater, less than 2x is less than to 1. Dito siya.
So, ang magiging position of the curve natin is nandito ka. Sa pataas to, pataas. Pataas yan. Tapos yung position ng x is less than 2x is less than 4. Dito ka. So, magiging curve niya si below. Pag ganon. Dito kayo po-focus ha. Ito nakalagay. Hindi ito, mali ito. Nagkamali ako. Dito ka. Ganon. Tapos yung x is greater than 2, 4. Hindi pa greater than pag ganon lang. So, magiging position niya pataas. Above. Gets niya? So, ito po yung statement na naiintindihan mo yung statement. Hindi kayo malito. Pag above, pataas. Pag above, pataas. Pag below, pababa. Ang mangyayari, pababa yung curve natin. Ito pataas, ito pababa, ito pataas lang. About. May grade 11 lang merong math. Okay. Opo. Grade 11 daw merong math. Sige. Sa pag grade 12 talaga, wala kayong math. Kasi, baka graduate kayo sa gas, di ba? Ano, nagets nyo na. So, ulitin ko Bakit ganon? Dito tayo po-focus. Yung x is less than to negative 5. Dito siya. So, ang magiging graph nito, about siya. About, pag sinabi about, pataas. Pataas natin ganito. Like this. Dito siya nakaposition. Dito ang interval natin. Pataas yan. Tapos yung negative 5 is less than 2x is less than to negative 2. Ito yung interval niya. So, ang nagiging position of the curve is below. Pababa. Pag ganon. Pag ganon. Ang curve natin. Pababa ang curve natin. Then, yung negative 2 is less. Okay. Okay. Ay, teka. Ano na kaya nangyari sa signal? Sa signal kasi yan, ulit. O ba yan? Ginagawa mo TikTok, kaayos ko lang ng settings. Naku, ngayon, di tayo nakakaintindihan ng lecture kasi naglalag. Hello, isin natin itong mga sounds na to. Ayan, mainit kasi, naglalag. Okay. Okay na ba yung signal ko? Ulitin natin. Inulit-ulit ko na po. O sige, i-rewind natin sa YouTube yan. Sana mapanood mo yung YouTube account ko. Pwede nyo i-follow up nyo ako, Miriam Flores. Ito. Gano'n yung nasa TikTok account ko, ganun pa rin sa YouTube account ko, Miriam Flores. Okay, ulit-ulitin natin yan. Pag naka-position niya like this, is x is less than to negative 5 dito, ang position ng curve natin pataas. Kaya siya naka-above. Tapos yung negative x is less than 2x is less than to negative 2. Dito ka, yung maging interval. So, ang position ng curve natin is pababa. Below po to. Tapos nun yung negative 2 is less than 2x is less than to 1. Ito yung maging interval natin. Like this. So, ang magiging position of the curve natin is about. Bakit about? Kasi pataas. Pataas nga eh. Kaya ganun. Tapos nun is 1 is less than 2. X is less than 4. Ang mangyayari, itong interval na to, so position of the curve natin is below. Pababa. Pababa. Yan. So, last interval natin, which is the S is greater than to 4. Bakit greater than? Kasi patas yung X natin eh.
So, magiging position ng curve natin, dito ka. So, magiging patas na siya. So, ang position ng curve natin is about. Yun lang. Ano, na-gets niya? Yun lang yan. So, i-apply natin doon sa graph natin. Ulit-ulitin natin yan. Hanapin na natin yung values na. Yung sinagot natin kanina sa live stream. Kaya ganun. Hindi ko naman makita ang curve nito. Hanapin ka. Ito yung given, di ba? Ayun, medyo napapagod ako dito. Yung curve natin. Ulit na naman. So, 10, 20, 30, 40, 50. Hello? Okay lang, Moises. Papanoorin mo yan sa YouTube yan. Moises, punta ka sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Okay? Okay lang, okay lang. 60, 70, 80, 90. Graph na naman ulit tayo. 10, negative 10 yan, ha? $30, $40, $50, $60, $70, $80, $90, $100. Hanggang 100 lang naman. Tinatamad ako eh. So, 1, 2. Hello? Si Russell nasa baba, naglalaro. Negative yan, ha? Shortcut ko na lang. Hanggang 100 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 1, 2. Yan, okay na. So, game na tayo. So, pag kanina, ito yung ginagraph natin yung nagkaroon sa streaming natin. O, yun na yun. O, diba? So, plotting the point natin. Bahala ka na sa buhay nyo. Negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. So, pagkatapos nun, 4 and 80. Nakatamad ako mag-graph. 1956. Yan. Tapos nun, negative 2 and 0. 1 and 40. Tsagaan natin para matapos na. 1 and 0. Yo, mahirap talaga maging artist. Hello? 380. Four and 0. Yan. So, yan. Na-plotting the point ko na. So, position number, ayan, nababaksak na. So, pag curve nito, negative 5, dito, curve yung pataas. Ito nga muna.
Negative 5. Aray, yung curve natin is pataas. Yan. Pataas ang curve natin. Yan. Tapos, ito, curve bar natin is below. Tapos nun, curve natin ang negative 1 is pataas. Tapos nun, ang curve natin is pababa. Yan. Nagkasandali, bakit ganito ang position natin? Wait nga muna. May problem dito sa graph na to eh. Negative 1 and 40. 3 and 56. Ay, noon na ako nagkamali. 3 and 56 pala to. Kaya pa ako nagkamali. Yan. Ayan, nagkamali ako. Sige po. Ano, blade tinig. Sige, para malapit ako matapos. Ganito. Nagkamali ako eh. So, ito ang curve nito. And curve bar is ganyan. Kagaya dito. Pataas yan. Kaya mahirap maging artist. So, pataas. Tapos na ng interval dito, pababa. Tapos ang curve dito, pataas. Tapos ang curve dito, pababa yan. Tapos ang curve dito, pataas lang. Ganun lang. I-apply lang naman to sa ano natin. Table design natin. Nang yun. Ito ipapokus natin malito. Ito ipapokus natin ganito interval. Hindi tayo magpo-focus pag about kasi pataas. Pag below, pababa. Nang yun. I-apply natin yan. So, simply in the radical. Sige, sige. Ano, wait lang ha. Tatapusin na natin to. Yan. Tapos na. Yun lang yun. Ito pa yung ano, x-axis mo to. Number lang yan. Sample pa lang yan, di ba? So, game. Game tayo kay Glianti. So, simplify yung radical. Kunwari, let's say 24x cube y squared. Square root yan. O, paano natin isi-simplify ito? Radical expression yan. Maraming kasi ang discussion about sa radicals. Pwede namang rationalize the denominator, conjugates. So, ito pinili ko. Sample lang naman eh. So, what if pag ganyan, guilty, ayan. Alam mo naman, hindi siya purpose square. Pero, pwede mo natin i-simplify yan. So, in a case talaga, sa ibang pagtuturo ng math sa YouTube, pwede yung pares-pares. Nakita mo yung square na to, pwede yung ipagpapares-pares yan. Factor out nito. So, yun lang. So, kunwari, let's say yung, pares-pares ba? Nakalimutan ko na eh. So, let's say yung 4 times 6, 24 yan, di ba? 4 times 6. Kasi ang hinahanap, purpose square root. So, x to the second power, tapos x, tapos y square, di ba? Pares-pares lang po ito, ah. Pares-pares lang. So, square of 4 is 2. X squared, pares ang x squared, hindi x na lalabas. Pag purpose square po yan, pwede ilabas. Pero yung hindi siya purpose square, nananatili sa loob ng radical side. Y squared, pwede ilabas yan. So, 6 tsaka x lang na matitira. Bakit ganon? Kasi nga, square of 4 is 2 na lang.
Wala na magaganap yung positive, negative. Kasi, ang tawag niya, preset na square root yan. Okay? So, 2 times square of x squared is x na lang. Kasi pares naman ng index, which is 2, tsaka yung exponent. Tapos, yung square of y squared is y na lang. Dapat yan, naka-times yan. Hindi po pwede katwiran yung walang times. Papagalita kayo ng math teacher nyo. Bakit naging square of 6x? Kasi nga, wala naman siyang perfect square root, di ba? Biglang yan. So, ito yung magiging tamang sagot yan. O, di ba? Naiintindihan mo na, guillotine. Nawala si guillotine. Paano what if naka-fraction na? Mas mahirap yon. So, square of 1 is square of 3. Hindi po siya magiging perfect square root. So, pwede na natin i-rationalize yan. Ganun lang yon. Simplify mo tayo. Para na matanggal nito, kasi ang target lang kasi, para matanggal yung square root sa denominator, so we need the rationalizing. Okay? So, 3, square of 3, cancel out yung 3, kasi alam mo naman, copy naman yan, di ba? So, magiging square of 3 is square root of 3. Yun lang tamang sagot lang. Di ba? Yun lang yun. Ano oras na, guys? So, 571 views. Tignan natin. 57 minutes na lang. So, meron... Oh, naglalag. Okay na ba tayo? Nagets mo niya yung radical expression, ha? May isang nag-request sa akin ng comment. Yung radical, biglang lang nawawala. Sige, copy na lang to. Screenshot nyo. Yan. Yan. So, mamaya mag-another example na naman ako. Another example muna lang ako. Nag-iisip pa ako ng example. Wait lang. Wala na ba? Tara, Trey Luna, thank you po sa pag-send ng badge. Burahin ko muna to. Nawala na yata si yung isa, yung nag-request. Pero yung box, hindi ko yung buburahin kasi bago tayo ng parang ito. So, babawasan natin yan. So, another example muna tayo, guys. Paano pag-curve nito? So, let's say yung x squared, ito, another given na naman to. So, x squared plus 7x plus 12. O, paano natin ipapactor out yan? Yun lang yun. Kapit sa camera. Pero baburahin ko ito yung nakalaman na to. Ulitin natin ang table nito. So, bago po muna mag-ganyan, gagawin muna tayo ng number lines natin para malaman natin yung interval natin. So, gamitin na natin yung factoring by grouping kasi factor out naman yun. Ay, factorable naman kasi yan eh. So, pwede AC method, pwede bang pa-X na lang para sa amin. So, positive 7, tapos positive, ito, baliktad. So, positive 12 and positive 7. So, mag-isip ka ng factor ng 12 na kailangan matamaan mo yung positive 7. So, let's say, dito, tayo may hirapan. 4 times 3, pwede sana,
or 6 times 2, or pwede naman 12 times 1 pag tinamad ka. So, pasok na po yung 7 ha. So, 4 plus 3, 7. Pero pasok na yan. So, positive 4 and positive 3. So, maging factor out niya will be the x plus 4 tsaka yung x plus 3. Yun lang. Yun lang yun. Table of signs yan ha. So, ito yung gagamitin natin for the table of sign. So, table of the signs tayo ha. So, gamitin na natin interval natin. Ano ba interval natin? So, gagawa tayo ng number line natin. Like this. Dito sa gitna, 0. So, negative 1, negative 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, negative 8. So, paano? Di ba kukunin natin yung ano natin? So, x equal to, di ba positive 4, magiging negative 4 yan. So, negative 4 dito. 1, 2, 3, 4. So, negative 4 dito. Tapos yung x equal to, positive 3, magiging negative 3. Negative 3. Negative 4, tsaka negative 3. Ayun yung magiging interval natin. Yun lang. Curve natin yung pag-uusapan natin, di ba? Yun lang yun. So, ano ba yung interval natin? Dito tayo tumigil. So, pwede nyo pa-i-clean yan. Hanggang 4 lang tayo. So, pwede gawin 5 na lang. Ay, magagawa to. Yan. Pwede namang pagatiin to. Hanggang 4 lang tayo. 4, 5. O sige, yung curve natin, yung interval natin guys, eclipse. Sa pre-calc kasi, yung pag-eclipse, hindi wala ko kasi ang alam sa eclipse eh. Merong drawing lang yung eclipse, para siyang oblong, di ba? Pag-eclipse po kasi, oblong po yan, marquee. Pero pag pinag-uusapan yung mga pre-calc, yung parabola, eclipse, tsaka yung sa pre-calc yan, kaya wala naman kasi akong kaalam-alam yan. Tsaka yung parabola, nakalimutan ko na kasi tinuro sa akin ni Sir Susi. Baka sa susunod na lang, marquee, okay? So, ang maging interval natin, gawa tayong paraan ng interval natin. So, yung x ang interval natin, x dito, x is less than 2, negative 4. Tapos nun, yung negative 4 is less than 2x is less than 2, negative 3. Tapos yung interval natin is x is greater than 2, is greater than 2, negative 3. Bakit gano'n? Kasi negative 3, parang mali atang interpretation ko. So, negative 3 kasi pag gano'n eh. Ano pa na ng negative 3 natin? So, which is the negative 1, 0, pababa kasi yan eh. O, diba? Ito yung class na interval natin.
Hanggang dulo lang to eh. Bahala na pag ganun. Yan. Ito yung class of interval natin. Kukunin natin yung test value natin. So, pag test value natin, pwede kayo manggate. So, test value natin. Oh shit, test value. So, test value natin, we need the, sulat natin. So, x plus 4, tsaka yung x plus 3. So, higher than to negative 4, so, pwede naman negative 5. Higher than 2, yung negative 3, so, pwede naman, andito yung negative 3, tsaka 4. Kaso, problema nga lang, yung interval natin, hindi ito mamamalaki. So, pwede sana mga 1/2 lang. Kalahati, so kalahating 1/2 lang. Di ba? Tapos, yung higher than to negative 3, pwede naman, siguro mga negative 1. Kung negative 2 pwede, kasi mas mababa lang naman, di ba? Negative 2. Kasi inisip ko, negative 1/2, kasi hindi na ito magkasya kasi kalahati lang naman, di ba? Negative 1/2 siya. Paano natin i-test interval natin? Ito tayo. So, substitute lang. Negative 1/2 plus 4, nako, fraction na naman to. So, teka lang, wait lang. So, ilang yung kukunin natin, ha? So, 7/2, positive to. Positive. Tapos nun, negative 2 plus 4, positive 2 to. Negative 5, negative pa rin yan. Hindi na naman tayo. So, positive pa rin yan. Oh. Tapos, negative 2, positive pa rin. So, pag even naman yan, guys, come on. So, negative, naka-even number yan, positive to. Ito, wala. Ito, wala rin. So, lahat yan positive. Okay, yan lang. So, position of the curve natin, ito na kumain na to. So, combine y is equal to x plus 4, tsaka yung x plus 3 natin. Position of the curve natin, so position of the curve. Ito, above to. Letter A na lang. Tapos, above. Mag-letter A, above po yan lahat. So, tignan natin kung mag-graph po to. So, tapos tingin natin i-graph niyan. Di ba pag even to, guys, even number yan, kaya lang positive, ang mangyayari, ang curve niya will be the, ang condition ng curve natin, nagaganto na siya. Yun lang. Ay, teka, sandali. Hep, teka lang. Pag pare yan, edi pare ito. Pag nagpababa yan, magiging negative yung leading coefficient natin. Okay, pag even, tapos positive, ganyan yung magiging curve natin. Okay? Puro patas yun eh. Graph natin to.
Sa mamagitan ng ganito. 0, 1, 2. Ay, 4 pala to. Gawin natin 4 yan. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. One, two, three, four, five. Sige nga. 1 tsaka 5. Negative 1, 2, 3, 4, 5. Negative 5. Asin yung 4. Negative 4 dito. Tapos yung negative 3. Naka-interval po yan guys ha. Ang mangyayari, ang interval natin, about yan. Pag ano ang curve natin. Yung mangyayari, itong curve natin, pataas yan. Dito ka, so negative 5, 5 hanggang 4. Dito naka-position, pataas yan. Pataas to. Sorry, pataas yan. Tapos na, yung interval nito, yung negative 4 and hanggang 3, above pa rin yan. So, pataas to. Di ba? Ayan, ang mangyayari, ganito ang magiging cross natin. Tapos na yung negative 3, kaso nakaparabola yan, guys. Hirap ng mat eh. Tika lang. Sandali lang pa, parang nagkakaproblema tayo dito. Wala po tayong order per nito. Pag ganun yan. Kaso ang problema nga lang yung parabola nito, pag ganun lang siya. So, titignan natin sa Desmos. O, diba? Red, double check natin sa Desmos para sigurado tayo. Asa ang cellphone ko? Ngayon, wala pa sila, Nay? Nay, wala pa sila? Salamat. Matatapos na ako. Ay, ayaw. Tignan natin sa Desmos para sigurado tayo. Bawal ito magkamali. Y is equal to x squared plus 7x plus 12. O, ito nga, nandito sa 0. E di, ibig sabihin, pa-curve lang po siya. Mangyayari talaga. Di ba yung kalahati nito? So, yan natin, i-demonstrate natin pag kalahati. Medyo mahihirapan pa tayo dito. Inisip ko yung kalahati. Oops, teka. Syrian. Yung kalahati. 1, 2, 3, 4. 1, 2, sa 2, 3, 4. Hanggang 4 naman tayo, di ba? Tingnan natin space. So, dito ka tayo mag-curve. So, dito ang negative 4. Negative 1 yan. Dito ang 4.
Tapos negative, ang negative 5 hanggang 4. About yan. Pataas yan. Tapos yan yung negative 4 natin. 4 hanggang negative 3. Kalahati. Ang kalahati yan. So, pag ano na nun. About that. Pero mahirapan pa tayo niyan. Ang hirap ng math. So, three. Kating ka, hello po. Hi. Demonstrate ko lang kung ano to eh. Tignan natin, doon ako nagkakamali. Negative 1/2. Yes. So, divide by 2 times 4, 8. Positive 7 over 2. Positive 2. Di positive 2. Yun na. Problema natin, yung pag-curve, hindi ko kaya i-curve to. Medyo mahirap lang po siya. So, dito muna tayo sa negative 3. Pataas po yan. So, mangyari, dito tsaka negative 3. Pataas na rin to. Dito yung nakaposition to, pataas. Yun lang. Ganun lang. Pataas lang. Hindi naman siya nakabilog, pataas pa rin niya. Pero wala naman magaganap yung bababa. Kasi pag binaba mo, magiging milong, mali ang answer natin. So, nananatili, nasa taas tayo. Sa pataas tayo. Tapos, sinaka-position tsaka 3. Hangganan dito. Pataas pa rin to. Pataas yan. Pero yung x tsaka to, pataas. Eh, lang, hanggang ang ano natin, ganito. So, aalisin natin to. Automatic, aalisin natin yan. Ganun lang. Yung hangganan natin kasi hanggang negative 3 lang natin yun, di ba? Tignan natin para sigurado tayo. Medyo mahirap yung interval natin. Pero buburahin natin ito para makita. Diba? Ay! Si engineer! Ay, hello po! Hi po! Teka lang. Teka, sir. Hiya ako. Shoutout po kay Teacher Engineer DJ po. Paki-follow up nyo. May nagbasa. Yung sign mo po ng x plus 3 sa may negative 4x. Negative may mali po. Okay. Hanapin natin. Mali daw. Sige po, ayusin natin, sir. Dapat negative. Negative po. Diba yan, sir? Sige po. Ako, patay tayo dyan. Shout out po, sir. Ayusin natin to. Doon ako nahihirapan. Negative 4x to the negative 3 may mali. Negative. Kasi pag ano yan, sir, hindi ba sinaptitude ko to? Wait lang, let's say maggangan to. Diba yan, sir? X plus 4, sir. Pag sinaptitude mo yung 1/2, 1/2 inisip ko, sir. Eh, wala namang magaganap yung 3. So, subukan natin yung 3. Doon kasi ang hangganan, sir, eh. Wala, eh. Inisip ko 1/2, eh. So, subukan natin yung negative 3. So, negative 3 plus 4, positive na po to. O, dapat negative 3, no? Nga tayo magagawa. Hirap, sir. Ay, thank you po sa pag-send ng badge po. Hindi pasok yung negative 1/2 sa negative 4x na dito. Sige po. Ano pa dapat, sir? Wala eh. Interval ang tawag doon, sir. Kasi ganyan. Ito sample, sir. Wait lang Ito kasi, sir, yung mga interval nito, may napakita ko ng sir, Ito, okay naman, mas mabi naman po yung example. Example po ito, guys. Ito, doon ako nahihirapan eh. Sa parabola.
Bakit kaya ganun? Hindi po siya negative 12. Ano to dapat? Hindi po siya. Okay, babalikan na natin yung next video. Tapos na pag ganyan, inisip ko, hindi po siya pasok. Hindi ko kayang ganun. Kasi pag maging itsura yan, engineer, DJ, kasi parabola yan, kung igagraph natin yan, sir, mano-mano natin, hindi kakayanin to eh. So, gusto niyo ako, accountancy student po ako, engineer, DJ. Pero lagi po ako nanonood sa inyo yung mga math video niyo sa TikTok. So, kunwari, negative 4, saan yung negative 4? 1, 2, 3, 4. So, dito ang negative 4, dito ang negative 3. Pero pag nakita mo sa Desmos, i-try mo po yung negative 3.5 ng value ng mga miss. Sige po, sige, wait. Later na lang po. Pag nakita mo sa Desmos, ito yung magiging itsura niya. Sa Desmos yan ha. Ito yung magiging itsura niya for the given to. So try natin, sabi ni Engineer DJ. Decimal po talaga, sir. Sige, subukan natin. Imbes na ganyan, so burahin natin to. Kakayanin. Hirap. 3.5 daw, sabi ni Engineer DJ. May kalaban na ako dito. The best po talaga si, expert yan. Magaling po yan. Top notcher yan sa civil engineer board exam. So, palapakan natin si Engineer DJ. Idol ko po yan. So, try natin substitute. So, x plus 4. So, x plus, negative 3.5 plus 4. Tignan natin. Ano ko? Pag ganyan, natin, so gusto ko introduce natin, so negative 3.5 plus 4, pantay natin. Kaso baliktaran po, babaliktarin natin siya. Sa maunang 4.0, minus 3.5. Then, so magiging 5 na siya. So positive 5 lang po to. So positive lang po, sir. So, subukan natin yung... wala tayong magagawa. Positive po ito. Try natin yung negative 3.5 plus 3. Ayun, medyo magkakapantay na tayo. Sige, wait lang po. Iayusin natin to. Doon ako nahihirapan. So, kaso ang problema, yung 3.0, 3.5, mauuna. Ano yung mas malaki? Di ba ang mas malaki yung 3.5? Calculator natin para sigurado tayo. Hirap talaga ng math. Makapagpilito, mapapaya ako dito. Sama, buhay pa to si DJ. Teka, wait, try natin. Ulit-ulitin natin. Calculator. So, negative 3.5 plus 3. 0.5. Negative po to. So, tama po kayo, sir. Yan negative. So, try natin tong to. Negative 3.5 plus 4. 0.5 positive to. So, ang magiging ganyan yan is, meron po siyang odd number, negative. So, yan, tama naman si Engineer DJ. So, pag ganyan, pag negative po yan, below po to. Dali, thank you po sa pag-help po, Engineer DJ. Palapakan natin si Engineer DJ. Mag-ship na ako. De, charot. Magkakanti na lang ako. De, charot. Mahal kong math. Sayang naman yung talino ko sa math. So, palapakan natin si Engineer DJ. Ang sa math ko, sir, ha? Okay. So, babalikan natin yan. Below po to. Ba yan? So, papalakayan natin yung numbers. 3.5. Ayoko ng decimal.
Tulungin niyo ako. Paano ba to? Okay na po, Sir Engineer. Oh. Gagrap pa natin to. Kaya. Hindi ako susuka. Wala sukuan. So, nandito na yung 3.5. Palakayan natin. Sobrahin natin to. Papagulo lang kasi yan eh. So, dito tayo. I-grab na natin yung kanina. Mama mia. Hindi na, papagulo lang to. Ayan. Ano to? Ang laki ng problema natin dyan eh. Hindi na pasok. Sige. Oo, kanina pa ako nag-live. Matatapos na ako. Sige po. Kaya to, kaya. So, kaso naka-decimal po siya 3.5. Hindi ko pa naman kaya yung 3.5. Baka siguro mga 3.5. Nasa 3.5. 3 and 1/2 sigurado to. So, try natin. Sheesh! Hirap. Pag decimal point na lang tayo, parang sigurado tayo. Kaso ayoko ng decimal eh. Allergy ako dyan. So, dito ang gitna, 0. 0.5. Sus Mariosep, 1/2 na lang. Sige, pag makita ni Engineer DJ, 0.5 na. 0.5. 1. 1.5, 2.5. Teka, 2.5, 3.5. Papapaya ako dito. May kalaban ako dito. Ma'am Jessa, hello po. Good afternoon po. Dito na po. Ay, cellphone ko. 0.5. Nahihirapan ako sa mga smallest na value nito. 1, negative 1, 0.5 yan. 0.2. Lagpas na siya sa 3. Eh, di 4 na to. Lakay natin to. Para mas makita naman. Wala, check ko ito. Negative 4. Negative 5. Pag hindi lang to umubra, nako, titigil na natin to. Hindi ako suko. Okay? Yan na ta. Ang hirap! Na natin gagrap to. So, interval natin is x is greater than to 4. Dito, ang interval. Graph natin is about, pataas. Oh. Yan. Tapos na nito yung sinabi ni Engineer DJ, ang sabi nga daw, hindi daw pasok ang 1/2. So, ang request niya is negative 3.5. Doon ako nahihirapan. Doon ako nalaman. So, 3.5 is yung 3.5. Dito yung 3. I-banding mo na lang. Ito yung ganito na to is 3.5. 3.5 or simply 3 and 1/2 na lang. It's simply lang. So, 3 and 1/2 yan. Pagkatumbas yun, 3.5 yun. Negative po yan, ha. So, dito ang interval nito, saka isa 3. Ang sabi daw, below, nandito po siya. Below na po to. Galing! Yan naman pala! Tapos na yung x is less than to 3, about po to. Yun! Galing! Yun lang! Thank you po. Thank you po sa pag-help. Sige, ianin na ikagraph natin to. Yan. Doon ko nalalaman na, di ko naman alam.
Mahina ako dito sa analyzation. So, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Yan. So, asan na ang negative 4? Negative 1, negative 1 dito. Dito ang 4. Interval yan, ha? Ulit-ulitin, paabab yan. Tapos nun, yung negative 4 is less than 2x. Ang s natin is negative 3.5. Andito na naman ito. Tapos negative 3. Yan, pabab yan. Ganito siya. Pabab yan. Yan, anak ko space. Oh, yan. Tapos yung below natin, yung negative 3 pa, tapos to. So, yun lang. Yun lang. Yun lang. Yun. Di ba pasok? Tignan natin sa Desmos kung uubra. Desmos muna tayo para sigurado tayo. Hirap, ah. Try natin sa Desmos kung pasok. Ito yung nagiging drawing yan, eh. Kasi pag nasa interval na sa gitna 3.5, request ni Engineer DJ, pababa siya. Kaya gumagawa siya ng paraan. Kaya di ko lang makuha yung gitna. So, try natin ulit yung graph ng original equation natin. So, which is the y is equal to x squared plus 7, plus 7 x plus 12. Ayun, may tama si Engineer Daniel, Engineer DJ. Sa ito yung Desmos. O nga naman, pag niliitan mo, hindi mo makikita yung ilalim. Pag sinum mo talaga yan, ang galing, pero ang galing talaga. Palapakan natin siya. Kaya ako pinili yung 3.5 kasi request nga naman. Oo nga naman, 3.5. Hindi naman pwede kalahati, hindi rin pwede. 3.5 yung pinakadulo. So, ito yung interval natin. Yung negative 4 is less than. Ang less than natin is negative 3.5. Request po ni Engineer DJ. Is less than to negative 3. Kaya gumawa siya ng parang naging bumaba yung curve niya. So, yun. Yun lang. O, diba? Aray din. Yan. Ito na yung itsura ng parabola natin. So, thank you po sir sa sa palapakan natin ulit siya. Yan. O, tapos ang natin, lecture natin. Gusto ko na magpahinga. Yan lang. Sige. So, lagay natin ang given natin. So, ang given natin, so nagkaroon ng isang point natin, 1 turning, 1 turning point kasi wala namang s eh. So, ito yung given natin guys ha. Ganito. Tamad ako. So, y is equal to x squared plus 7x plus 12. Okay? Okay na ba? Thank you for rolling pusa. Kasi pagod na ako. So, ida-download na natin niya sa sa YouTube. Pwede niyo panoorin in live streaming. Pag hindi mo napapanood niyo yung live streaming, pwede mo i-replay. Yun lang. Wait lang. So, salamat po sa panonood. Okay lang. Sige po, Jan Moises, ano oras po? TikTok? Sige. Ano oras po? Sige, screenshot nyo na yung mga example lang. At ako po ay magpapahinga na. Salamat po sa pag-aasinaw na. Sige po. So, i-copy na lang po yung screenshot nyo. Teka nga muna. Yan, yung interval natin. Hindi na kasi nakikita. Yan. So, salamat po sa panonood, lalo na si Sir Jake at si Engineer DJ Molina. At sa lahat po ng nag-up dyan, at sa nanonood, at sa pagtatap ng Heart React, at sa mga nag-views, maraming salamat po. Thank you po. Sana may matutunan kayo sa live streaming ko. Sana man lang.
para ma-appreciate lang naman, at least makatulong. Para wala namang babayaran, di ba? Sige. So, next time na lang tayo mag-live streaming. I hope na ida-download ko muna to at ako po ay magpapahinga. So, see you on the next day for the live streaming. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay magpapahinga na. Bye! Bukas ulit! Bye-bye po!